ang tunay na paglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Sa gusto at makabagong teknolohiya, iba yung kakayahan at lakas sa pagsasaka, sapat na suporta sa agrikultura at patnubay ng dakilang manlilikha. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito kami ay tapat na maglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Maunlad na kabuhayan sa kanayunan, saganang ani sa ngayon hanggang kinabukasan. Patay na pakinabang sa kalagayan, sapat na pagkain sa hapon ng bayan. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito magmumula ang tunay na paglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito kami ay tapat na maglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Kasama tungo sa pagmulat ng bansa, ng bansa, ng bansa. Panatang Makapalay. Bilang isang mamamayang Pilipino, nakikiisa ako sa panatang, huwag magsayang ng kanin at bigas. Magsasayang ako ng sapat lamang. Nasisiguraduhin tama ang pagkakaluto nito. Kukuha ako ng kaya kong bukusin. Upang sa aking pinggan ay walang matirang kanin. Gayon din ang aking gagawin kung may handaan Kung sa labas ako kakain. Ang brown rice o ginawa ay susubukan kong kainin. Pati na ang ibang pagkain, bukod sa kanin. Tulad ng saba, kamote at mais. Ituturo ko sa iba ang responsableng pagkonsumo nang mabigyan halaga ang pagod ng mga magsasaka. At nakatulong na maging sapat ang bigas sa Pilipinas. Aking isa sa puso ang panatang ito. Dahil sa bawat butil ng bigas o kanin na aming matitipid, ay may buhay na masasalit. Usapang RCEF Bacamo. Tara na't matuto kasama ang DA Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5, Albay Provincial Agriculture Office at ng 18 local government units ng Albay sa isang School on the Air on production of high-quality inbred rice and seeds and farm mechanization. Abangan sa himpilang ito tuwing Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon, simula Hulyo hanggang Oktubre. Tatalakayan at pag-uusapan dito ang rice tarification law at mga bahagi ng programa ng RCEF sa produksyon ng mataas na kalidad ng inbred rice seeds gamit ang mga makabagong teknolohiya. Hashtag Sarabay Kita Gabos Makanood, as in hashtag Enjoy Learning without the expense of leaving our farms and homes. Enjoy learning with ATI Bicol para sa masaganang ani at mataas na kita. Magandang araw Pilipinas, Diyos Maraynal daw Bicolandia. Welcome sa isa namang makabuluhan at mahalagang talakayan dito sa pinakaunang bahagi ng ating kaugnay School on the Air on production of high-quality inbred rice and seeds and farm mechanization under Rice Competitive Enhancement Fund Program
o RCEP dito sa probinsya ng Albay. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, at makakasama po natin si Ate Ella. Magandang hapon sa ating lahat. Welcome po sa lahat ng ating mga farmer enrollees. Sabi ko nga po ay 500 po meron tayo ditong enrollees. Diba, Ate Ella? At Yes ito po po. ay nanggaling sa iba't ibang munisipyo at syudad dito po sa probinsya ng Albay. At ano po yun, Ate Ella, mga munisipyong yon na ating makakasama? Ang ating 500 participants ay galing sa 18 local government units na ating katulong sa programang ito. Ito ay ang LGU Bakakay, Kamalig, Daraga, Ginubatan, Jovillar, Ligao City, Libon, Legazpi City, Malinao, Maanito, Malilipot, Owas, Pulangi, Rapu-Rapu, Santo Domingo, Tiwi, Piodoran at Tabaco City. So yan po yung ating 18 mga munisipyo dito po sa probinsya ng Albay na makakasama po natin. Simula ngayon pong July at po magtatapos Hanggang Oktubre. Oktubre, tama ba? July, August, September, October. Okay. So 4 na buwan po tayong magkakaringgan. Yung mga partner natin pong mga estasyon dito po sa probinsya ng Albay ay may mga kanya-kanya po yung live streaming. Okay. Ito po ang una nating broadcast. Ang gagawin po natin ay ito yung bale pinaka-launching po natin sa programang ito. Kasi Ate Ella po ay papaliwanag sa atin mamaya-maya kung saan po natin susubaybayan at kung papaano po natin itatawid itong ating programa dito sa School on the Air na ito. Okay, so nasabi kanina ni Ate Ella, 500 po ang ating mga farmer enrollees. So, bago natin po ituloy-tuloy ito or sasabihin natin Ella kung saan po tayo makikinig at anong radio stations, pakinggan ang welcome remarks dito po sa ating launching ang ating provincial agriculturist dito po sa probinsya ng Albay. Pakinggan natin ang provincial agriculturist ng province of Albay, si Ms. Cheryl O'Ribeta. Mga ka-RCEP, magandang araw po sa ating lahat. Sa ating minamahal na Senadora, Cynthia Villar, Chairperson, Senate Committee on Agriculture and Food, at sa ating minamahal na Secretary William Dar ng Department of Agriculture. Sa ating masipag at napaka-supportive na Regional Executive Director ng Department of Agriculture, Regional Field Office No. 5, Director Rodel P. Tornilla, sa ating maganda at masipag at mabait na Center Director ng ATI, RTC5, Director Elsa A. Parrot, sa ating PhilRes Director, Director Vicky Lapitan, at sa ating PhilMec Director, Dr. Baldwin Halyurina, at sa ating mga minamahal na mga magsasaka, lalong-lalo na ang mga enrollees dito sa ating School on Air, sa muli, magandang araw po. On behalf of the Provincial Government of Albay, headed by our very supportive, loving, and caring Governor, lalong-lalo sa ating mga magsasaka, Governor Alfrancis Bichara, we would like to welcome you all to our School on Air program on production and high-quality inbred rice seeds and farm mechanization under RCEP. Ito po na SOA, o School on Air, ay napakahalaga, lalong-lalo na ngayon na napakahirap ang sitwasyon natin dahil sa COVID-19 pandemic. Limited po ang galaw nating lahat. Dapat sundin po natin strictly ang health protocols na pinapakatupad ng IATF or the Interagency Task Force. Kaya itong SOA, ang pinakamagandang strategy na ginawa ng DA-ATI para maihatid sa libo-libong kapartner nating magsasaka ang mga importanteng impormasyon tungkol sa pagsasaka para sa masaganang ani at mataas na kita. Kaya po, ang kapartner namin dito sa activity na ito ay kayo. Di po ba pagka-partner, walang iwanan? Parang lapis at papel. Walang silbi ang isa kung wala din ang isa. Walang silbi kung hindi magtutulungan. Kaya andito po kami na mga partner nyo, lalong-lalo na ang ama ng probinsya na si Governor Alfrancis Bichara, na tutulong po sa inyo
buong puso kasi priority po niya ang agriculture. Nagpatayo po siya ng isang facility para sa mga farmers and fisherfolk at ito ay ang Albay Farmers Bounty Village or AFBville na nasa Kabangan, Kamalig, Albay. Kompleto po ang facility na ito from production to processing, then to packaging and marketing. First of its kind in the Philippines. Dahil po yan sa pagmamahal niya sa ating mga magsasaka at albayanos to ensure food security and make the agriculture sector in Albay viable, efficient, and globally competitive. Maraming salamat din po kay Senator Villar for sponsoring this Republic Act No. 11203 or known as the Rice Tariffication Law na nag-create ng Rice Competitiveness Enhancement Fund or the RCEF. Damang-dama po natin ng ating mga magsasaka ang tulong galing sa RCEF. May 4 na components po ito. One is the farm mechanization, free rice farm machineries po ito na ipinamibigay sa ating mga farmers, organizations, or cooperatives and associations. Number 2, we have the seed program. Free palay seeds po ito from PhilRice. And then we have the credit program, no interest, no collateral. And ang 4 po is the extension services program. Ito po ang free trainings ng DA, ATI, TESDA, PhilRice, and PhilMec. Kasama na po ang ating SOA. Kamakailan lang po namigay ng 100 million worth of farm machineries from PhilMec dito sa Albay. Galing na po yan sa RCEF at marami pa po tayo matatanggap na biyaya mula sa RCEF. Kaya Secretary Dar, maraming salamat din po sa all-out support sa ating magsasaka, lalo dito sa Albay. Alam po nyo, kahit pandemya, pumunta po dito si Secretary Dar noong January 5, 2020, after ng 3 bagyo na nanalasa sa ating probinsya na si Typhoon Kita, Typhoon Rolly at si Typhoon Ulysses. Kaya po, sa ating mga mahal na magsasaka, huwag nyo po kaming iwanan mula July hanggang October 2021 para sa SOA at para matuto sa mga bagong teknolohiya sa pagsasaka. Let us work together and let us unite as one for the development of agri-sector in Albay. Stay safe and God bless us all. Ayan, maraming salamat po Ma'am Cheryl o Rebecca ng Province of Albay, Provincial Agriculturist. Okay. Napakaganda po ng ating pag-welcome sa atin, Ma'am Che. Para naman magbigay ng kanyang opening message para sa ating lahat, tawagin ko po ang aming very hands-on center director na si Director Elsa A. Parot. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon, Ma'am Elsa. Isang magandang araw sa ating mga ka-RCEF sa probinsya ng Albay. Sa pangatlong taon ng implementasyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Program or RCEF, hatid namin ng DA-ATI Bicol, katuwang ang Albay Provincial Agriculture Office at ng 18 munisipyo at syudad ng Albay, ang Bakakay, Kamalig, Daraga, Ginobatan, Jovellar, Ligao City, Libon, Legazpi City, Malinaw, Manito, Malilipot, Uwas, Pulangi, Rapu-Rapu, Santo Domingo, Tiwi, Piodoran at Tabaco City ang School on the Air program on production of high-quality inbred rice seeds and farm mechanization in support to Rice Competitiveness Enhancement Fund Program o RCEF. Welcome sa ating first broadcast ng School on the Air or SOA. Ito ay isa sa mga extension modalities namin sa DA-ATI Bicol na nagbibigay ng kumpletong rekado upang tayo ay matuto kahit nasa ating mga bahay lamang. Dagdag kaalaman gamit ang mga training kits at radyong bigay namin sa inyo para #sarabay kita gabos makanood.
Itong School on the Air ay serya ng programa na mapapakinggan sa radyo sa loob ng 4 na buwan, mula Hulyo hanggang Oktubre 2021. Tinatalakay nito ang iba't ibang paksa tungkol sa rice tarification law, 4 na pangunahing programa ng RCEF kasama na ang produksyon ng mataas na kalidad ng inbred rice seeds gamit ang mga makabagong teknolohiya. Tatalakayin din natin dito ang tamang pamamaraan at pagproseso ng ating mga pinansyal na gastusin sa pagtatanim ng inbred rice. Ang programang ito ay ating mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon o 5 to 6 p.m. sa 89.9 Fox FM at 107.9 LGU Pulangi Radio and Internet TV. Tayo rin ay mapapakinggan sa 91.3 One Radio FM alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon o 4:30 p.m. to 5:30 p.m. tuwing Biyernes. Kung kayo naman ay may internet connection, data sa inyong bahay o kahit saan man, tayo rin ay masusubaybayan live via ATI Bicol official Facebook page at sa ATI Bicol #Sarabay YouTube channel. Meron ring FB page ang ATI Bicol para sa lahat ng RCEF activities at ito ang RCEF ATI Bicol official FB page. Just follow us sa aming mga official social media accounts at mag-subscribe na para lagi tayong updated sa lahat ng activities na pwedeng ibahagi sa atin ng ATI Bicol. Ngayon pa lang, ay taos-puso kaming nagpapasalamat sa ating mga partners sa RCEF na magsisilbi rin bilang mga resource persons natin. Ang PhilRice, PhilMec, TESDA, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, BPI NSQCS at DA Regional Field Office 5 or DARFO 5. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa mga programa at gawain ng aming kagawaran. Gawin natin itong oportunidad para mas lalo tayo magkaroon ng masaganang ani at mataas na kita. So, #Sarabay Kita Gabos Makanood, as in #enjoy learning without the expense of leaving our farms and homes. Diyos mabalo sa Satuya Gabos and enjoy learning with ATI Bicol. Muli po, masaganang ani at mataas na kita sa ating lahat. Napakaano ng mensahe sa atin Ma'am Elsa, ang aming pong director. Maraming salamat po, Ma'am Elsa. Sabi nga, Kuya Mike ni Ma'am Elsa, #Sarabay Kita Gabos Makanood and enjoy learning with ATI Bicol. Yan, without, sabi nun, without leaving your house and your farms, yes. Di ba? So, para naman bigyan tayo ng mensahe na tayo talagang ma-inspire, di ba? Ma-inspire na tapusin natin ang ating School on the Air. May isa pong inspirational message nanggaling pa po ito sa aming Deputy Director, Director 3, at siya po yung chairperson ng RCEF RESP sa ATI Central Office, ang ating pong Director, Rosana P. Mula. Magandang hapon po, Director Mula. To all the participants, colleagues, and guests, magandang hapon po sa inyong lahat. On behalf of the Agricultural Training Institute and its entire network, I'm glad to join you in the launching of the School on the Air, SOA na tinatawag natin, on the production of high-quality inbred rice seeds and farm mechanization under the Rice Competitiveness Enhancement Fund o mas alam niyo pong RCEF. Through this undertaking, we hope to enhance the knowledge and skills of our rice farmers on modern rice farming technologies. Sa lahat ng mga magsasaka mula sa Albay Province na kasama natin sa activity na ito, nais kong pasalamatan ang paglalaan nyo ng oras upang matuto sa dagdag na kaalaman at kasanayan tungkol sa modern rice farming technologies.
Gayun din, gusto kong ipaabot ang aking pasasalamat sa Albay Provincial Agriculture Office for the continuous partnership and support. Of course, maraming salamat din sa ATI Bicol sa pamumuno ni Center Director Elsa Parot sa pagsasagawa ng training na ito. Since the early 1960s, the Department of Agriculture and key institutions have already undertaken several policy reforms and measures to improve the Philippine rice industry. Hindi man naging mabilis ang daan tungo sa isang competitive at resilient rice industry, lagi namang sinisikap na mag-abot ng serbisyo at maghanap ng paraan upang maipatupad ang mga proyekto para sa iba't ibang rice stakeholders, lalo na sa ating mga magsasaka. The promulgation of Republic Act No. 11203 on the Rice Tariffication Law, this is one of the initiatives of the government to ensure food security and make the Philippine agriculture viable, efficient, and globally competitive. Under this law, the RCEP was made to improve the local farmers' competitiveness and income while providing the consumers with locally produced high-quality rice at an affordable price. Sa mahigit 2 taon pagpapatupad ng RCEP, sa pamumuno ni Agriculture Secretary William Manong Willidar, mayroon ng 3 milyong farmer beneficiaries mula sa 57 provinces na nakatanggap ng government assistance sa pamamagitan ng 4 na RCEP component programs na kinabibilangan ng pagbibigay ng high-quality inbred seeds o binhi, mga makineryang pangsakahan, pagpapautang o credit, gayon din ang pagsasanay at mga advisory services. The local rice industry accounts for around 1/5 of the gross value added of our agriculture sector, providing livelihood for over 2.5 million households and millions of farmers and workers for post-farm and ancillary activities. Hence, the significance of the programs and services under RCEP cannot be overemphasized. I'm very delighted to share that through RCEP Rice Extension Services Program, we have reached over 1.4 million beneficiaries through different training programs, enterprise development activities, knowledge sharing and learning activities, and scholarships on various production technologies. Additionally, we have explored various communication channels to reach more individuals and offer more learning opportunities on rice farming in spite of the restrictions brought by the pandemic. Isa na rito ang pag-air sa radio ng mga pagsasanay para sa mga magsasaka katulad ng SOA. This distance learning platform is part of our efforts to continue to facilitate quality learning process for our clientele while adapting to the new normal setting. It is our hope that the methodologies and overall design of this activity will assist and cater to your needs as you complete this training. Naniniwala po ako na ang pagsali sa iba't ibang pagsasanay ay isang epektibong paraan upang mas mapahusay ang kaalaman at kasanayan sa makabagong pagpapalayan. Ang tagumpay ng RCEP, lalong-lalo na, ay hindi makakamit kung wala ang dedikasyon at kagustuhan matuto ng bagong kaalaman at kasanayan sa ating mga rice farmers, including our agricultural extension workers. I hope that this training would ignite the burning desire in each of our participants to work harder and contribute on attaining our goals towards rice self-sufficiency and prosperous agriculture sector. Muli, maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa ating activity na ito. We at ATI
look forward to a more empowered farming sector. We wish you all the best in the coming days, and we hope that we continue to work as one DA to achieve our collective mission of masaganing ani at mataas na kita. Mabuhay po ang mga magsasakang Pilipino. Maraming salamat po, Director Mula, sa ating Deputy Director 3 ng ATI Central Office at Chairperson ng RCEP-RESP. Okay. Para magbigay din ng kanyang inspirational message para sa ating lahat, tawagin ko po ang Director 4 ng Agricultural Training Institute Central Office na si Director Alfredo S. Aton. Magandang hapon po, sir. A blessed day to each and everyone. Today, we are commencing the School on the Air on the production of high-quality inbred rice and farm mechanization under the Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEP. First of all, I would like to welcome our rice farmer participants from the province of Albay who will be joining this 4 months on air training. Thank you for your relentless effort and perseverance to become equipped with necessary knowledge and skills and attitudes on modern rice farming technologies. I would like also to extend my appreciation to the Office of the Albay Provincial Agriculture for partnering with us and supporting us in educating our rice farmers. Of course, I am grateful to the ATI Training Center in Bicol under the leadership of Center Director Elsa Parot for spearheading this training activities. Our Agriculture Secretary William Dar has long been advocating to make our Filipino rice farmers sustainable and globally competitive by improving their productivity and income. Through the implementation of RCEP, the Department of Agriculture hopes to uplift the practices and the lives of our farmers who are our main partner in achieving rice security. We believe that their success will pave the way for available, affordable, and safe and nutritious rice for Filipinos. With this, the Agricultural Training Institute, being the DA's lead agency for extension, has a big role in this endeavor. From 2019, we reached our rice farmers through the RCEP, the Rice Extension Services Program or RESP, by conducting training programs and knowledge sharings and learning activities. Unfortunately, in the last month of 2019, coronavirus emerged, which caused metamorphic challenges in the succeeding years. Indeed, it has been tough for all of us. However, we at ATI ensure to deliver extension services beyond boundaries despite the pandemic. We explore opportunities to re-engineer and redesign our program, especially in addressing the urgent needs of our farmers, fishers, as well as the public in general. Also, we use various communication channels as distance learning platforms to reach more individual and to offer more learning opportunities. As we carry further our mission towards masaraganang ani at mataas na kita, however, I hope that we will stay vigilant on the threat of pandemic by adopting health and safety measures through the use of our different learning modalities. I hope you will all maximize your time in learning as you undertake this training and enjoy learning without the expense of leaving your farm and homes. Rest assured that we at ATI will continue to strengthen our training and mentorship efforts to achieve our collective vision for the food-secured and resilient Philippines with empowered and prosperous farmers and fisherfolks. Together, let us continue to work hard to level up our rice industry. Once again, thank you, and may you all have
Have a blessed day. Ayan, okay. So, napakinggan po natin na kumpleto na tayo sa part ng ATI. Napakinggan po natin yung kanina, yung opening message ng aming Center Director. At sinundan po yun ng Deputy Director po ng ATI, Central Office, si Ma'am Mula. At ng aming Director 4 ng ATI, Director Alfredo S. Aton. Siyempre, hindi pa rin po tayo matatapos doon sa mga mensaheng yon pag hindi po natin nahingian ng mensahe po ang tatay ng probinsya ng Albay. Siyempre, ang ating pong governor sa province of Albay, Governor Al Francis Bichara. Okay, magandang hapon po, Governor Al Francis Bichara. Maray na buhay sa Indogabos. Pinapaabot kan sa tuyang mahal na gobernador ang sa iyang pasasalamat sa Indogabos na mapartisipar kay inyong School on the Air program kan DA-ATI as in Provincial Government of Albay na ang tema ay Production of High Quality Inbred Rice Seeds and Farm Mechanization under RCEF program. Ining SOA or School on the Air, saro sa mga pinakamarhay na paagi, lalo na ngunya na pandemya, para maihatod sa Indo ang mga bagong teknolohiya sa pagtanom kay Paroy, para maging masagana ang satuyang mga ani, asin magtaas ang satuyang kita. Dainan nindo kay puhan pang maghali sa indong mga harong o magduman sa mga training centers, kundi kami na mismo ang mahatod kan mga informasyon manungod sa agrikultura sa paagi kaining School on Air. Mauot po kan sa tuyang gobernador na mairibanan kita poon sa kapinutnan asin sa pagtapos kaining School on Air training program. Good luck sa gabos, asin advance congratulations. Diyos mabalos po sa Indogabos and always stay safe. Thank you so much po, Governor, sa pagbibigay ng inspirational message para sa lahat ng 500 enrollees ng School on the Air and also sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa amin. And of course, sa lahat ng bumubuo nitong School on the Air on production of high-quality inbred rice and seeds and farm mechanization under po yan ng Rice Competitive Enhancement Fund Program o RCEF. Siguro naman ay talagang inspired na po tayo. And at the same time, na feel na natin na mag-uumpisa na tayo sa ating School on the Air. Siyempre, bago po natin na talagang maintindi or baka ang iba po ay hindi pa rin masyadong kilala, di ba? Although ang iba po ay may background na about RCEF. Siyempre, mas maganda pa rin po at mainam pa rin na i-discuss sa atin. Pakinggan natin ang ating resource person para sa episode na ito kung saan tatalakayin niya ang Republic Act 11203 o mas kilala bilang Rice Tariffication Law. Siya po ang Assistant Center Director and also the RCEF Team Leader ng ATI Bicol. Siya si Miss Vivian V. Carable. Okay, magandang hapon po, Ma'am Vivian. Magandang araw mga ka-RCEF. Kumusta po kayo? Sa pangalan po ng Agricultural Training Institute ng aming Center Director, si Ma'am Elsa A. Parot, ngayong oras aking tatalakayin ang highlights ng Republic Act 11203 o mas kilala sa tawag na Rice Tariffication Law o Rice Trade Liberalization Law. Alam natin na ang Rice Tariffication Law ay ang batas na lumikha ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF program na malaking tulong sa ating mga magsasakang. Republic Act 11203 ay ang batas sa rice tariffication na kung saan pinalitan ng taripa o tariff o sabihin na natin purong buwis ang Quantitative Import Restriction or QR. Pag sinabi nating Quantitative Import Restriction, ito ay ang mga limitasyon sa dami ng pag-aangkat ng bigas mula sa ibang bansa. Ang Quantitative Import Restriction ay ang mga paghihigpit sa importation ng palay o bigas o pwedeng alituntunin na pumipigil o nagtatakda sa dami o volume ng aangkatin. Halimbawa,
yung mga import quota natin, discretionary import licensing, pwede ring import bans. Ang ibig sabihin, ito yung mga paghihigpit upang limitahan ang dami ng aangkatin. At sa batas nga ng Rice Tarification Law, ang QR na ito ay pinalitan ng taripa. Ibig sabihin po sa Rice Tarification Law, malayang makaangkat at makaluluwas ang bigas sa bansa sapagkat pinalitan na nga ang QR ng sistema ng purong pagbubuwis o taripa. Sa halip na limitahan ng pamahalaan ang aangkatin na bigas, magbabayad ang mga importers ng taripa o buwis. Ang Rice Tarification Law po ay pinirmahan ng ating Pangulo, ni President Rodrigo Duterte, ng February 2019. Anong ibig sabihin nito? Nasa ika-2 taon na ang implementation ng RCEP program. Na ang isa sa pinakalayunin ay para talaga makamit ang kasapatan ng bigas sa bansa. Alam niyo po ba, noong 2019, yung ating palay production ay umabot ng 18.81 million metric tons. Ang katubas po nito ay 12.3 milyong tonelada ng bigas. At meron tayong 90% na projected local rice utilization at 13.91 million tons. So, ibig sabihin, kulang. Na ang ating pong national consumption ng bigas ay pinoproject na aabot sa 14.45 million tons sa 2022. At pwede pa nga itong umabot na 15.18 na milyong tonelada sa 2026. So, paano pa natin yan maaabot, di ba? Hindi naman dumadagdag ang ating kalupaan. At paragi rin naman tayo, sana wag naman binibisita ng mga bagyo. So, yan po yung kailangan natin na kinukonsider sa ilalim po ng batas. So, hindi lang naman po yun yung dahilan kung bakit kailangan ang batas na ito sa rice tarification. Tupad sa commitment o kasunduan ng bansa sa World Trade Organization noong 1995 na kung saan po kasama ng maraming bansa tayo ay pumirma na palitan ang mga paghihigpit sa pag-aangkat o importation, yung mga QRs na yan, ng taripa o purong pagbubuwis sa mga inaangkat na produkto. So, pagkatapos po ng 1995, sa General Agreement on Tariffs and Trade, ang bigas na lang ang may quantitative restriction. Dahil ang ating pong bansa ay nagpasa ng batas, Republic Act 8178, na tinatawag natin yun na Agricultural Tarification Act of 1996. Ito po yung batas na pinalitan ang QR on agricultural products maliban sa bigas ng taripa. So, pagkatapos ng 1995, bigas na lang po ang may QR. So, yung pong lahat na QR on agricultural commodities ay napalitan na nga ng taripa. Bukod na lang sa bigas. So, noong 1995 po, ang Pilipinas ay nakiusap sa World Trade Organization na yung QR sa bigas ay hanggang 2005. So, 10 years. So, exempted po ang ang bigas sa taripa. At ang quantitative restriction na ito ay nag-extend hanggang 2012. Pagkatapos ng ilang taon, 7 taon. At muli po itong na-extend muli noong June 2017. So, 22 years na po na pinopostpone o pinaliban ang binigay na palugit ng World Trade Organization na tayo ay magpurong buwis na. Ang ating po naman gobyerno ay talagang pinayagan po ang QR para talagang rin naman, yung proteksyonan ang ating mga magsasaka. Pero yung waiver nga po ng Pilipinas ay nag-expire na nga nung June 2017. So, kaya ibig sabihin po, for 22 years, ang Pilipinas po ay kontrolado ang importation ng bigas. So, tama po kayo na yung QR ay nakokontrol yung volume ng pumapasok sa atin. Pero po, with QR, yung ating gobyerno ay hindi kumikita. With quantitative restriction, our government does not earn revenues. Ang maganda sa taripa, ito ay mas transparent at inaalis yung masyadong discretion sa gobyerno. At
At higit sa lahat, kumikita ng revenue upang matulungan din naman ang mga magsasaka. Achieve greater food security. Ano po, na hindi lamang ang magbe-benefit ay yung mga consumers, yung farmers, yung traders, kundi yung kabuong ekonomiya ng bansa. So, bakit po ko po nasabi na yung ating mga consumers ay nagbe-benefit din sa rice tarification law? Kasi po, pag maraming supply, syempre, relatively, mababa ang presyo. Diba? Mas maraming supply ng bigas, so bababa po ang presyo. Sa atin naman po magsasaka, katulad yung nasabi ko, yung protection po dun sa 35% or more na taripa sa imports, ay ito po ay pondo na para hindi lang i-develop o paunlarin ang sektor ng rice industry. Kung hindi, pwede rin po itong opportunity para kumita po ang ating mga magsasaka. Kung sila ay mag-e-export naman, halimbawa yung special variety ng bigas. So, may opportunity rin po ang ating mga magsasaka. So, ang ating mga farmers, alam naman natin, bumibili rin siya ng bigas. Ano po? So, nakikinabang rin sila sa mababang presyo ng bigas. Ang mga traders naman po ay mayroon silang mas malawak na participation sa kalakalan ng bigas, yung pagbibenta, na reduced ang intervention ng gobyerno. Kaya sa kabuuang ekonomiya naman, mas mababa ang inflation. Ibig sabihin, mas effective at efficient po yung domestic rice market. So mamaya po, dahil 2 taon na sabi natin ang implementation ng RCEP, mamaya ko na po bibigyan ng iba yung detalye kung paano po masasabi natin na marami naman pong magandang dulot ang rice tarification law. Di po ba 2 years ng RCEP? So, yung pong papasadahan ko na lang mamaya, yung dagdag na detalye, kung ano na ang nagawa ng RCEP program. Doon po sa batas ng rice tarification ay nakasaad po sa Section 3 ang pag-alis po ng ibang kapangyarihan ng National Food Authority. Ang NFA po ay hindi na nagbibigay ng lisensya sa pag-aangkat. Hindi na rin ito nag-i-inspect ng mga bodega, ng mga warehouses ng bigas. At hindi na nag-i-impose ng mga import at export restrictions. So, yan lang po yung mga halimbawa ng mga naalis na pong functions ng National Food Authority. Sa Section 4 po ng batas ay tungkol naman po sa pag-i-issue ng sanitary at phytosanitary import clearance. At ganoon din po yung paglipat na ng Food Safety Act functions ng National Food Authority sa BPI. So, nakasaad po sa batas na ang lahat po na mag-aangkat ng bigas ay kailangang kumuha ng sanitary at phytosanitary import clearance sa Bureau of Plant Industry bago po sila makapag-import. Sa Section 5 naman po ay tungkol dun sa isa sa pinakapuso ng aking tinatalakay, yung tarification, na kung saan po ang batas ay nakasaad doon na pinapalitan na nga ng taripa yung quantitative import restriction. Nakasaad po doon na yung in-quota rate, yung at-tiga rate, and out-quota rate. Pag sinabi po natin in-quota rate o in-quota tariff, ito po yung mga taripa para sa mga minimum access volume. Na ito ay commitment o kasunduan ito ng ang bansa natin sa World Trade Organization. Ang minimum access volume po na sa ngayon ay 350,000 metric tons. Ang ibig sabihin po nito ng minimum access volume, ito ay yung dami o volume na pinapahintulutan na angkatin na mas mababa po ang taripa. Na ito ay commitment ng bansa natin sa World Trade Organization. So, ang minimum access volume po ay 350,000 metric tons. So, pag in-quota rate po, mas mababa ang taripa. Ang ATIGA rate naman po, ATIGA, Asian Trade in Goods Agreement, ay taripa na applicable sa importations na nanggaling sa mga kasama nating bansa sa ASEAN. At ang rate po nito ay 35%. Ang out-quota rate naman po, pag sinabing out-quota rate, ito ay ibig sabihin yung mas mataas na rate ng custom duty na ini-impose kapag sobra po sa minimum access volume. Pag mas mataas, sa 350,000 metric tons ang ini-import, mas mataas din syempre po ang custom duty. So, sa ngayon po, ulitin ko, pag nag-import tayo sa mga kasamahan natin sa ASEAN member nations, 35% ang
ang taripa. Pag hindi naman po kasama sa ASEAN member states or non-ASEAN member states, ang in-quota rate po ay, yung in-quota nasa 350,000 metric tons ay ibig sabihin within minimum access volume ay 40% ang taripa, ang tax. So, ang out-quota rate po, ibig sabihin, sabi ko nga, mas mataas ang custom duty na ini-impose at sobra ito sa minimum access volume, ay pwede pong 180% ang tax kung sobra po sa minimum access volume ng mga non-ASEAN member states. Ibig sabihin, hindi natin kasama sa ASEAN. Ang nagdedetermine po ng taripa ay ang Tariff Commission, na kung saan ito po naman ay inaaprubahan ng NEDA Board. So, ulitin ko po, sa ATIGA rate, halimbawa, Vietnam, Thailand, kasama natin sa ASEAN, 35% ang taripa. Pag halimbawa namang non-ASEAN member states at nasa minimum access volume, 40%. Pero po, pag halimbawang yung mga non-ASEAN member states at sobra po sa minimum access volume ay hanggang 180% po ang taripa. 180% tariff para po sa non-ASEAN member states beyond minimum access volume. Ito rin po yung sa batas yung buffer stocking. So, ang batas po ay inaatasan ang National Food Authority na mag-maintain ng buffer stock, rice buffer stock, na kung saan po ang buffer stock natin ay dapat kuhain nila sa ating mga magsasaka. Ang mga buffer stock po na ito ay ginagamit siyempre yung halimbawa pag mayroong emergency purposes, halimbawa yung mga disaster relief programs na sinasagawa po ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, at kasama na rin po yung ating mga local government units. So, ang National Food Authority po ay kailangang i-dispose nila itong mga stock na ito. Kapag yung kalidad po ay medyo nabubulok na at hindi na safe for public consumption. Pag sinabi po nating buffer stock, ito po ay yung optimal level lang ng inventaryo ng bigas na kailangang i-maintain at ito po ay equivalent to 15 hanggang 30 days ng national consumption. Ibig sabihin, kalahating buwan hanggang isang buwan ng overall na nakukonsumo po natin. So, ito po ay tinatayang pag 15 days, kailangan may buffer stock tayo na 496,000 metric tons. So, ibig sabihin, pag isang buwan naman, 30 days, dapat po mag-maintain ng 992,000 metric tons. Yun po yung, ulitin ko lang po, yung buffer stock, ito po ay kailangan bilihin ng NFA sa ating mga magsasaka. Hindi siya imported rice. Sa Section 10 po ng batas, nakasaad doon yung Special Rice Safeguard. Ano po ang makikinabang? Siguro po, alam na nating lahat na ang makikinabang po sa RCEP ay yung mga farmers at yung mga farm workers at ang kanilang dependents na nakalista sa RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Kasama na rin po yung mga kooperatiba, rice cooperatives and associations na ito naman ay accredited ng Department of Agriculture. Sila po yung mga beneficiaries ng RCEP program. Sa batas yung tungkol naman sa kapangyarihan ng President. Ang ating pong Presidente, upon recommendation po ng NEDA Board and advised by NFA Council, ay may kapangyarihan po siyang itaas, pwedeng bawasan, baguhin o i-adjust yung mga existing rates ng import duty ng mga taripa. At pwede po rin niyang i-allow o payagan na ang importation po ay sa mas mababang applied tariff rate. Siyempre, ito po naman ay mangyayari sa limitadong period lang or may specific volume lang. Ito po ay mangyayari in the event of imminent or forecasted shortage or yung mga katulad na sitwasyon. Ibig sabihin, yung mga emergency. So, pwede pong payagan na ang importasyon ay sa mas mababang taripa.
Pwede rin po ang presidente na utusan niya ang Department of Trade and Industry, ang Philippine International Trading Corporation para pabilisin po ang partisipasyon sa kalakalan ng bigas sa pamamagitan po ng pag-coordinate sa ating mga private traders. Tatalakayin ko pa rin yung mabuting nagawa po ng Rice Tariffication Law. Alam naman natin, sabi ko nga na 2 taon na po ang kanyang implementation. Pero bago po yan, gusto kong sabihin na ang ating po mga magsasaka ay higit 2 milyon. Meron tayong mga consumers na mga 110 million. So 110 million. At meron tayong mga 70,000 na mga retailers and wholesalers. And meron tayong mga 7,000 millers. At marami po ang nag-i-engage in warehousing and transport. Kung saan po ito yung mga players sa Philippine rice economy. Sabi ko po kanina, yung Rice Tariffication Law ay maka-consumer, pro-farmer, pro-taxpayer, siyempre, pro-workers, at para din po sa ating mga mahihirap. Alam niyo po ba ang ating Rice Tariffication Law ay bakit ko sinabi na pro-farmer? Kasi po alam naman natin na yung farm gate prices po ay nung ipasa po ang batas ay initially po ay bumaba. Pero ito naman po ay naka-recover. Alam niyo po ba ang average po ng monthly farm gate na presyo ng palay noong 2015 hanggang 2017 ay ang average po ay 17.66. Ano po ang the average? 2015 hanggang 2017 ang monthly farm gate price. Ito po ay ayon sa Philippine Statistics Authority. At nung nga pong August 2018, di po ba mataas ang presyo ng bigas ng palay, 22.70. At nung tayo ay magkaroon ng rice tariffication, ito po ay bumaba, bumagsak siya. In fact, nung August 2019, ito ay naging 16.20 na lang. Pero po yung nagkaroon po tayo ng dahan-dahang pagtaas sa farm gate price habang po ang gobyerno ay talagang ini-intensify niya yung pag-implement po ng RCEP programs at iba pa pong programa sa ilalim ng National Rice Program. Kung kaya nga po noong August 2020, ang presyo na po ng ating bigas ng palay po 18.25 na po. So, ibig sabihin po ay dahan-dahan po rin namang nagtumaas ang farm gate price habang po ini-implement natin yung RCEP programs. So, pwede rin nating sabihin na ang Rice Tariffication Law ay para sa ating mga magsasaka. Dahil na rin po dun sa pinaliwanag ko kanina, yung 10 billion na naka-allocate po annually for 6 years para sa RCEP. Yung ating mga rice farm machineries and equipment, kumbaga 5 billion yan. Yung ating sa binhi, rice seed development, propagation and promotion, 3 billion. Yung ating pinalawak na pagpapahiram, expanded rice credit assistance na 1 billion. At ganoon din po yung malawakang pagsasanay, yung ating training and extension services para magkaroon po tayo ng makabagong pagsasaka na kung saan may budget na 1 billion. So, tinutulungan rin naman po talaga ng RCEP ang ating mga magsasaka. So, hindi lamang po magsasaka. Siyempre, ang higit na sabi nga natin, mas nakinabang ay yung ating mga consumer. Dahil po yung rice inflation ay nag-negative nang magsimula pong i-implement yung Rice Tariffication Law. Sabi ko kanina po, ang Rice Tariffication Law ay pro-consumers. Dahil nga dun sa bumaba ang presyo niya ng halos, sabihin na natin, 10 pesos. Kahit na sabihin nyo, 5 pesos o 7 pesos. Kung ikukumpara po nung mataas na presyo nito nung 2018. Nung August o September 2018 po, alam natin na ang presyo po ng bigas ay yung ating regular milled rice. Regular milled rice po ay 45.57 pesos bawat kilo. So,
Ito pong 45 pesos na ito ay almost 10 pesos per kilo na bumaba nung panahon po ng 2020, nung February to March. Naging siyang 36 pesos na lang, 36.16 pesos. At siya po ay medyo tumaas ng bandang mga August, naging siyang 37.84 pesos per kilo. Pero ganun pa man po, bago po mag-rice tariffication law, yung 45 pesos ng regular milled rice ay talaga naman po makakapagsabi po ang ating mga consumers na bumaba siya. Kahit pa nga sabihin natin 37 pesos per kilo ng 2020, pagkatapos na po ng ma-implement natin ang rice tariffication law. So, hindi naman po natin yan maipagkakaila. Ano po, yung pagbaba po ng presyo ng bigas na kung saan 110 million pong consumers yung nakinabang. O sabihin na natin na 100 million na lang dahil yung iba baby pa, nagda-diet, yon. So, yun pa rin po, ang ating mga consumer, ang RTL ay pro-consumer dahil yung sa retail price po ng bigas ay bumaba ng halos nga sabi ko 10 pesos. Ang iba po nagsasabi 7 pesos o ganoon na rin po. Malaki po yun, napakahalaga po nun sa ating mga kababayan pong naghihirap, sa ating mga consumers. So, ibig sabihin po yung ating mga kapatid na may hirap, sila talaga yung nakinabang po sa rice tariffication law. Dahil alam naman po natin yung mababang presyo ng bigas, ito ay nakatulong para mabawasan po yung kahirapan. Dahil alam naman po natin, kung titingnan natin ang food expenditure po ng ating mga kababayang mahihirap, tayo po, ay halos po 30% noon ay para sa 30% po ng total food expenditure ng ating mahihirap ay para po sa bigas. 30%. So yung 70% po ay para sa pambili po ng other food items. Ano po? So kung bumaba ang presyo ng bigas, ibig sabihin, mas marami pa po silang mabibili dun sa kanilang pera. Yun po. Ibig sabihin po, ang rice tariffication law ay critical para sa pagbaba po ng to decrease poverty. Ano po? So, dahilan din po sa rice tariffication law, naging stable na po at bumaba ang inflation rate. Alam po ba natin na ang bigas po ay hindi na po siya yung naging isa dun sa top 10 contributors po ng higher inflation rate. Nung bago pa po mag-rice tariffication law ng 2018, ng mga buwan po ng September, October, November hanggang December, alam niyo po ba na ang inflation rate po, yung bigas po ay number 1 po siya na dahilan sa mataas na inflation rate. Number 1 po ang bigas. At siya po ay pagkatapos po ng rice tariffication law, hindi na po siya nakasama dun sa top 10. Out na po siya sa top 10. Hindi na siya kasama ang bigas po na bilang dahilan sa mataas na inflation rate ng ating bansa. So, ang ibig ko lang pong punto dito, yung bigas po ay hindi na siya kasama sa top 10 contributors from April 2019 nang ang presyo po ng bigas ay bumaba at yung ating rice inflation ay nag-negative. Ano po? So, kung baga nung 2018, nung kataasan po ng presyo ng bigas, ng buwan po ng September hanggang December, number 1 po ang rice na dahilan ng mataas ang ating inflation rate. In fact, umabot pa nga po siya ng, yung October 2018, ang inflation rate po natin ay umabot ng 6.7%. Ano po? Pero no October 2019, ang inflation rate po natin ay 0.8 na lang. Hindi pa siya nag 1%. Ano po? Yung rice inflation po ay negative since the start ng rice tariffication law implementation. Yun lang po ang ibig kong sabihin. Ano po? Ibig kong sabihin, yung rice po ay hindi na siya nagko-contribute, hindi siya kasama dun sa top 10 contributors ng mataas na inflation rate. So hanggang ano na po yan, 2019 hanggang 2020 sa buwan ng August. Yung pong September hanggang December po ng 2020 ay wala pa po akong data.
So, gusto ko lang sabihin na pagkatapos ma-implement ang Rice Tarification Law ay bumaba po ang ating inflation rate. Ano po? Dahil yung retail price po ay bumaba, yung retail price ng bigas ay bumaba ng, sabi nga natin, almost, sabi nga, may sasabi, 7 pesos, kung ikukumpara po dun sa mataas na presyo ng bigas ng 2018. Yon. So, ang Rice Tarification Law po ay naglalayo na yung kanyang pangmatagalang long-term impact sa poverty reduction, sa kasiguruhan ng pagkain, food security, at sa kabuoang ekonomiya ng ating bansa. So, ang Rice Tarification Law po, yung ninanais nating impact sa poverty, ay sana po ay nag-expect tayo na mabawasan po ang poverty incidence ng kahit man lang 1.2 percentage points. Since yung pong large majority po ng ating mga household ay net buyers ng rice. So, pag mababa po ang presyo ng bigas, ibig sabihin, may positive effect po ito sa ating mga kababayang mahihirap. Di po ba? Katulad ng pinaliwanag ko kanina. Ang Rice Tarification Law din po ay may impact sa kasiguruhan siyempre ng ating pagkain. Mababawasan po yung mga, sabihin na natin, yung mga malnourished children, yung mga populasyon po na may risk ng hunger. So, ibig ko lang pong sabihin na mas mababa po yung mga tao na at risk of hunger and malnutrition sa patuloy pong pag-implement ng Rice Tarification Law. At ang inaasahan po nating impact nito sa ating ekonomiya, sa ating gross domestic product, ay inaasahan po natin na mas mapapabilis po nito ang agricultural growth at mas mapapabilis nito yung mga structural transformation ng ating ekonomiya, na ang ating gross domestic product ay tumaas po at least 0.13% in 2025. So, yan po yung mga inaasahan natin sa long-term impact po ng Rice Tarification Law. So, dyan po sinasabi ko na sa Rice Tarification Law po, sa pamamagitan ng RCEP, ito po ay RCEP is towards an affordable, productive, and competitive rice industry. Hindi lamang po siya abot-kaya, produktibo, kung hindi competitive pa ang ating industriya ng pagpapalay. So, kaya mga ka-RCEP, masaganang ani at mataas na kita ang aking panalangin para sa lahat. Salamat. Okay, maraming salamat po Ma'am Vivienne sa napaka-komprehensibong pagpapaliwanag. So bago po natin tapusin ang ating launching, nais po namin i-recognize muna yung ating mga partners dito sa probinsya ng Albay. So siyempre, probinsya ng Albay po ay nandyan ang Provincial Albay Provincial Agriculture Office na pinamumunuan po ng ating Provincial Agriculturist na si Ma'am Cheryl Orebeta. Maraming salamat po, Ma'am. At siyempre, kasama po ni Ma'am Che dito sa APAO ay ang ating Supervising Agriculturist, Provincial Rice Coordinator, at Provincial SOA Coordinator po natin, si Ma'am Rosalinda O. Biludo. At isa-isayin po natin ang ating mga coordinator din sa mga nasambit nating munisipyo, yung dito sa probinsya ng Albay. So, simulan po natin ang ating SOA City Municipal Coordinator ng Bakakay, Mr. Emmanuel Bibon, ng Kamalig, Miss Connie N. Naz, sa bayan naman ng Daraga, kasama natin si Ma'am Rachel Madronio, Ginubatan, Albay. Okay, so ang ating mga SOA coordinator po sa bawat munisipyo ay atin pong pinapasalamatan din kasi sila po yung sa umpisa pa lang ay atin nang nakasama sila sa pag-formulate po lang nito at sa paghanap ng ating mga farmer enrollees. Okay? Sa bayan po ng Bakakay, nandyan po si Mr. Emmanuel Bibon, sa bayan ng Kamalig, Connie N. Naz, sa Daraga, Rachel Madronio, Ginubatan, Albay, Maria Esperanza O. Acabado, sa Jubilyar, Lionel M. Neo, Ligao City, Cheryl Requiza,
Libon, Christine Ann Biel Secretario, Legazpi City, Renato Avenue, Malinao, Narji C. Soria, Manito, Jennifer Dahak, Malilipot, Jolly-Don Garay, sa Uwas, Elsie Frial, Pulangge, Jonel Lagas, Okay, Jonel Rapu-Rapu, Mr. Daniel Villanueva, Santo Domingo, Dimple Katangay, Tiwi, Michael Francisco, Piodoran, Florden P. Dolar, at sa Tabaco City na si Mr. RJ Francisco. Okay, so sila po ang ating mga coordinator sa ating dito po sa School on the Air. Sila po yung magko-coordinate sa provincial, galing sa provincial office sa Apao at patungo doon po sa kanilang mga kanya-kanyang munisipyo. So sila po yung naghanap ng ating mga farmer enrollees. Bale, sir, may 14 ang merong 28 enrollees and 4 naman na munisipyo ang merong 27 enrollees. Wow, yan po. Pinaghati-hatian po nila yung 500 natin sa buong probinsya ng Albay. Okay? So ngayon pa lang po ay kami nagpapasalamat sa inyo dahil nga po lahat po ng ating mga munisipyo at syudad dito sa probinsya ng Albay ay nag-participate. Okay? So lahat po tayo ay inaasahan na RCEP Long itong RCEP program na to ay lahat pong munisipyo at syudad dito sa probinsya ng Albay ay mabigyan, di ba? Mabigyan ng kaalaman at maging parte ng ating RCEP program. Nagkaroon tayo, sir, ng distribution. Yes. Kasi nga, di ba, School on the Air ito, so talagang makikinig sila sa radyo. Ngayon, syempre sa radyo, ang iba ay wala naman radyo na. So, binabuti po natin na mag-provide ng mga radyo sa ating mga enrollees para talagang mapakinggan at masubaybayan po nila ang ating programa. Okay. So, Ate Ella, ano po yung mga istasyon na yon at anong araw, Ate Ella? Meron tayong 3 partner radio stations. So, ang dalawang radio stations natin is pareho yung block time. So, ito ay ang Fox FM 89.9 Legazpi City at ang 107.9 LGU Pulangi Radio and Internet TV kung saan mapapakinggan nyo po kami tuwing Biyernes alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Samantalang sa 91.31 Radio Tabaco City naman, mapapakinggan nyo rin po kami tuwing Biyernes pero mula alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon. And then, tayo rin po ay masusubaybayan via ATI Bicol, YouTube channel. I-ano nyo lang po, i-type nyo lang po, #Sarabay Bicol, #Sarabay channel. And then, sa Facebook page po ng ATI Bicol. Diyan po tayo magpapakingganan. Kung may mga internet po, pwede nyo pong i-search kami, di ba, sa YouTube. Ayan po, napakabilis po talaga ng oras. Now, Ate Ella, ano po yung sa susunod na Biyernes? Ano po yung ating tatalakayin na? Kung ngayon ay napakinggan natin ang about sa rice certification law, sa susunod nating episode o ang episode 2 ay maa-update naman tayo sa rice industry situation dito sa Pilipinas, specifically sa Bicol region. At malalaman din natin ang rice morphology growth and stages kasama ang ating mga resource person galing ATI Bicol na si Miss Justin Rose Cano, ang Development Management Officer 2 ng ATI Bicol at si Mr. Jovenel De La Torre, Technical Staff under RICE Program. So, napakabilis po talaga ng oras. Kailangan po na talaga nating magpaalam muna. So maraming salamat po sa ating mga nakasama, sa ating mga 500 na enrollees dito po sa probinsya ng Albay, sa Provincial Government of Albay din po, and then sa ating pong mga kasamahan sa DA, RF5, sa ATI Bicol, at makakasama rin po pala natin dito sa ating mga pag-aaralan natin hanggang sa matapos po tayo sa buwan ng Oktubre. Ang ating mga partner agencies. Po ang inyong nakasama, ang inyong likod, si Kuya Mike. At ako naman si Ate Ella. So kami po ay nagsasabing masaganang ani at mataas na kita mga kaugnay. Stay safe. Stay home. Together we conquer. Heal as one. Diyos mabalos po. Kwento ng bagong